Kumakayod na po ng gusto ang mga kalaban ni VP Sara Duterte dahil natatakot na po dahil malapit na po ang 2028 presidential election. Natatakot na po sila. Kaya ngayon, todo kayod sila kung paano po talaga nila mapatanggal si VP Sara Duterte para hindi makakatakbo sa 2028 presidential election. Lalong-lalo na po yan si Trillanes. Todo kayod po siya ngayon dahil isa po rin siya sa mga kalaban ni VP Sara Duterte na magtatago na lang kapag si VP Sara Duterte na ang maupo bilang Pangulo. Tingnan niyo yung post ni Trillanes dito. Ito ang ilan sa mga kasama sa isinampa naming kaso laban kay VP Sara. Una, 650 million confidential funds daw kuno. Number 2, 2.7 billion confidential fund ng Davao City. Uy, grabe ah. Number 3, 8 billion overpriced laptop. Uy, lupit ah. Ang lalaki nito ah. Number 4, 12 billion na kuha disallowances. Number 5, 7 billion unliquidated cash advances. Number 6, higit sa 2 billion undeclared asset or salin. Grabe. Grabe ang nilagay nilang mga pera doon o presyo o halaga ng pera sa mga sinampa nilang kaso laban kay VP Sara Duterte. Ang titindi. Talagang kahit marino na po sila. Dahil alam po natin na natatakot na po talaga sila. Natatakot na po. Sampa na sila ng sampa ng kaso ngayon kay VP Sara Duterte. Dahil alam nila, yung impeachment na yan, marami na pong hindi pipirma dyan. Dahil marami na rin po kasing matatakot dyan. Dahil malapit na nga po ang 2028 presidential election. 2 taon na lang po mahigit. 2 taon na lang mahigit ang titiisin ni VP Sara Duterte. Dahil malapit na tumama ang karma sa mga kalaban. Alam po talaga nila na mananalo si VP Sara Duterte at alam na alam ng mga kalaban ni VP na hindi po nila talaga matatalo si VP Sara Duterte sa pagdating ng eleksyon. Kaya todo kayod sila ngayon para lang talaga masiraan si VP Sara Duterte. Dahil alam po talaga nila hindi nila matatalo si VP Sara Duterte sa eleksyon. Hindi po talaga dahil napakaraming tao po o karamihan ng Pilipino naniniwala na si VP Sara Duterte lang ang makakaahon o makakaayos sa bansa natin. Dahil alam din po nila kapag si VP Sara Duterte ang mamuno ng bansa, may paglalagyan sila dahil magtatago at magtatago na lang po yan ang mga yan. Lalo na po talaga yan si yung lagi bumaba na si VP Sara Duterte na si Trillanes. Si Dilima, isa rin po yan. Matatakot din po yan. Baka maibalik yan sa lungga. Diba mga kababayan? Tudo kayod yung grupo na yan. Tudo kayod sila ngayon. Para lang masiraan si VP Sara Duterte at para talagang malaglag si VP Sara Duterte bilang candidate sa 2028 presidential election. Impeachment, kaso, grabe. Dada sila ng dada tungkol kay VP Sara Duterte. Pero pagdating sa flood control project na grabe kalaki, bilyon-bilyon, wala silang sinasabi. May narinig ba kayo kay Trillanes na nagsasalita tungkol sa flood control? Di ba hindi? Ang salita niyan lagi puro VP Sara Duterte. Puro VP Sara Duterte kung paano niya mapabagsak si VP Sara Duterte. Dahil natatakot yan talaga na baka pag nanalo talaga si VP Sara Duterte, sigurado naman mananalo yan pag nakakatakbo si VP Sara Duterte. Sigurado mananalo yan at alam po nila yan na hindi nila matatalo talaga si VP. Alam nila yan. Dahil kapag naupo po si VP Sara Duterte, magtatago ang mga yan. Mag-alsabalutan ang mga yan. Sigurado. Maraming mag-alsabalutan at marami po talagang makukulong. Maraming makakasuhan kapag si VP Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo. Kaya ngayon pa lang,
yung puwersa po ng mga kalaban ni VP Sara Duterte, lumiliit na po yan. Dahil magkawatak-watak na po yan. Marami na pong natatakot dyan. Kaya yung iba dyan na nahimik na, yung iba naman dyan, babaliktad na. Babaliktad. Dahil alam nila, sigurado pati sila, madadali kapag si VP Sara Duterte na ang maupo bilang sunod na Pangulo. Iba mga kababayan, kitang-kita naman natin ngayon sa social media. Grabe po ang paninira nila kay VP Sara Duterte. Pati Davao, yung traffic ng Davao, tinitira nila. May nakita ako isang post yan, pinaka-traffic daw, worst traffic daw sa Asia, yung Davao, pero ang picture doon sa EDSA. Traffic ng EDSA ang pinost o nilagay doon. Pero yung caption nila, yung Davao daw ang pinaka-traffic sa Asia. Oh, grabe. Pati Davao, sinisiraan lang para lang masira si VP Sara Duterte. Biruin mo yan, di ba? Pati Davao, sinisiraan nila. Pinaka-traffic daw ng Davao. Pero pinagtatawanan lang ng taga Davao yung mga nagsasabi niyan. Pinagtawanan lang ng mga taga Davao dahil alam po ng taga Davao na sinisiraan lang po ang lugar nila dahil alam nila taga Davao ang magiging sunod na Pangulo. At isang babae pa. Nakakabilib po talaga si VP Sara Duterte. Alam nyo po mga kababayan, biruin nyo po, isang babae lang yan, pero ang dami-daming kumakalaban, pinagkaisahan. Pero nakikita po natin si VP Sara Duterte hindi po sumusuko sa laban. Hindi siya sumusuko. Matatag. Yan ang totoong pinuno. Yan ang totoong leader. Yan ang bagay na bagay magiging Pangulo. Dahil kahit anong laki ng problema sa bansa, hindi yan susuko. Magtatrabaho yan para maiayos ang bansang Pilipinas. Di ba? Kapag nagkaroon ng malaking problema, sigurado si VP Sara Duterte maaasahan po talaga. Dahil sanay po yan sa malaking problema kagaya ngayon. Ang daming inaatupak na kaso, may impeachment pa, nakulong pa si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, hati ang oras niya. Nahahati. Dito sa Pilipinas, punta na ng mga ICC. Palipat-lipat siya, hati yung oras. Kaya sobrang busy VP Sara Duterte sa pagharap ng kanyang mga problema ngayon na pinupukol lang sa kanya. Hindi naman totoo. Sinisiraan lang siya dahil walang makita na mali kay VP Sara Duterte. Kaya sisiraan na lang, gawa na lang nila ng paninira dahil wala naman silang makita talaga na gumagawa si VP Sara Duterte ng kalukuhan sa kanyang posisyon. Kasi alam po nila, hindi talaga nila matatalo yung si VP Sara Duterte. Hindi nila matatalo. Biruin mo, pati traffic ng Davao, pinupo sila, binabanatan nila ang Davao, pinaka-worst traffic daw sa Asia. Pero ang picture na nilagay, traffic sa EDSA, hindi traffic sa Davao. Biruin mo yan, pati city ng tinitirahan ni VP Sara Duterte, sisiraan. Hindi nila alam na pinaka magandang syudad ay ang Davao, tahimik, di ba? Ilan lang yung mga krimen na nangyayari dyan. Tahimik, safety ka, maglakad ka ng gabi. Tapos, talagang mabilis umunlad yung Davao. Maraming mga negosyante na pumupunta doon para doon lang magnegosyo. Baka inggit lang po talaga sila. Naiinggit yan sila kung bakit yung Davao tuloy-tuloy ang pag-asinso. Tapos taga Davao pa ang magiging sunod na Pangulo. Kaya nainggit sila dahil hindi nila kayang gawin ang ginawa sa Davao. Dahil ang mga Duterte napakagaling mamuno. Magaling talaga mamuno ang mga Duterte. At hindi lang magaling mamuno, safety pa ang mga tao sa mga krimen. Dahil nandyan ang mga pulis na kabantay, alerto. Pag ang mga Duterte ang nasa pwesto. Kaya ngayon, alam nila na hindi matatalo si VP Sara Duterte.
kayod sila ng kayod ngayon. Trabaho sila ng trabaho ngayon kung paano talaga nila matanggal si VP Sara Duterte. Dahil yan sila, natatakot na po yan sila dahil malapit na po ang 2028 presidential election. Hindi po nila matatalo si VP Sara Duterte. Dahil mahal na mahal ng mga tao si VP Sara Duterte. Dahil naniniwala po ang taong bayan na si VP Sara Duterte ay matinong opisyal ng gobyerno. Walang ginawang masama, walang ginawang korupsyon, sinisiraan lang ng mga kalaban dahil naiinggit sila. At natatakot sila na kapag si VP ang maupo nga, magtatago na lang sila na magtatango sa lungga. Dahil may mga kasalanan, makakasuhan. Maraming makakasuhan yan sigurado pag si VP Sara Duterte maupo. So yun lang po mga kababayan. Alam po natin talaga na paninira lang lahat para kay VP Sara Duterte dahil alam nila hindi nila matatalo sa eleksyon si VP Sara Duterte at hindi nila mapipigilan yan na magiging sunod na Pangulo.